Oh. Dahil po, tama po kayo, dahil Oh. po ang impeachment court ay hindi po husgado at hindi lang po ebidensya. Ang titingnan dyan, maniwala kayo sa akin na puro meron ako. Dalawang beses. Si Lacson, maniwala ka dito kay dito kay former Senator Drilon. Walang ebidensya dyan sa impeachment na yan. Po ako nandyan. Linked, ang pressure ay political. Talaga ho atang itong mga politikong Ilocano hindi natin mapagkakatiwalaan. Pera lang ho yung mga nasa PDP laban. Nasaan na yung Attorney Respicio na saksakan ng katapangan ng mga nakalipas na buwan? Yung tipong kahit na sino sasagupain, kahit na sino babanggain para lamang magkaroon ng malinis na eleksyon. Nasaan na yung Attorney Respicio na yan? Pagka panalo mo ng pagka-Vice Mayor, ngayon bati-bati na kayo? Okay na kayo nitong si George Garcia? Habang yung mga totoong nagkikipaglaban para sa kapakanan ng ating mga kababayan, meron pa rin nakikitang problema dyan sa nagdaang eleksyon na yan. Tama nga yung naririnig-rinigan ko sa iyo, Attorney Respicio. Isa ka rin doon sa mga Ilocanong politiko na hindi mapagkakatiwalaan. Langya ka, nanalo ka lang ng pagka-vice mayor, okay na kayo nitong si Attorney George Garcia. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero bago lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na kung gagawin. At di na natin uulit-ulitin yan. Yung subscribe button nandyan lang. At hindi natin pwedeng palagpasin ang pagkakataon na hindi batiin, pasalamatan yung mga kababayan natin dito sa PH Update na todo-todo kung makasuporta sa mga ginagawa nating video. Dito kay Sir Raymond Federico Picar, maraming salamat. Palakpakan ho natin yan. Saludo ho tayo dyan kay Sir Raymond Federico Picar, mega love shoutout. Mega love shoutout din dito kay Ma'am Elizabeth Linsangan. Ma'am Elizabeth, kumusta ho kayo? Long time no see. Mega love shoutout. Yan yung mga OG na sa pagpapakulay dito sa PHP. Mega love shoutout din dito kay Tita Eats. Eats Abroad. Mega love shoutout Tita Eats. Maraming salamat sa yung pagsuporta mo sa PH Update. Mega love shoutout din dito kay Hello Kitty. Nako, si Hello Kitty. Taga to alam ko yung pera na yan Ano yan? Kalimutan ko tuloy basta taga Europa yung pera na yan kung di ako nagkakamali. Hindi ko alam, nakalimutan ko na. Mega love shoutout, Hello Kitty. Mega love shoutout sa'yo. Palakpakan natin ito si Hello Kitty. Mega love shoutout din dito kay kay Nice. Nice. Very nice. Maraming salamat. PH Update, thank you for voicing out the sentiment of majority of the Filipino people. PS, crush ka ng nanay ko. Laro daw kayong mahjong. Magaling tayo dyan. Magaling ako dyan basta may nagtuturo. Shoutout dito sa nanay nitong si Nice. Pagdating ng panahon, magkikita-kita rin tayo. Sabihin mo kay nanay, maraming salamat. Sabihin mo sa kanya, crush ko rin siya. Yan. Crush ko rin si nanay. Marami akong crush dyan Yan si Ma'am Eden Santos, yung mga ganyan, mga malulupit, yan yung mga crush ko. Diba? Mga talagang pandiinan yung mga yan. Yan si nanay ni Nice, crush na crush ko yan. Mega love shoutout, Nice. Very nice. Again, ang pagpapakita ho natin yan, hindi para hikayatin o ma-encourage kayo magpakulay. Hindi ho. Yan kumbaga doon sa mga nag-extra effort. Pero lahat kayo dyan, mga nanonood kay PH Update, mega love shoutout, Alao tayong sinisino dito. Yan appreciation dahil sa mga extra effort na ginagawa ng ating mga kasama. Ito na, pagpanoorin na natin. Ito si Attorney Respicio. Ito rin ako palang video na Drilon dito. Ito yung sinasabi natin. Dito sa video na to, butataho yung shipping Lacson dito kay Franklin Drilon. Yan ang nga ba sinasabi natin? Maniwala ako kay PH Update. Walang ebidensya sa impeachment. Basura. Kasinungalingan yung lalatag nila yung ebidensya, kesyo ganito, kesyo ganyan. Kasinungalingan, wala akong katotohanan. Ang impeachment, political ho yan. Hindi ho yan korte na maghahanap ng katotohanan. Yan naghahanap ho sila dyan, kapirahan. At ma-persecute yung mga kalaban nila sa politika. Yun ho ang impeachment. Pero para sabihin, panagutin kung sino man ang nasasakdal dyan sa trial na yan, isang malaking kabalbalan. Kaya para sa mga,
Hindi naman sa pag-ano. Yung impeachment nitong si dating Chief Justice Renato Corona, sinubaybayan ho natin yan from start to finish. Hanggang noong siya House of Representatives, di pa tayo ganun kalalim sa politika. Pero napanood ho natin yung lead legal counsel ni kumbaga medyo nababad na tayo sa politika. Medyo naiintindihan na natin. Pero hindi naman yung naobserbahan natin doon kahit gaano pa kahina ang ebidensya, depende kung ano yung optics sa mainstream media at kung paano kargahin ng mga kumakalaban doon sa nasasakdal dyan sa impeachment na yan, yun hong mangingibabaw. Hindi naman nung pag-uusapan dito, mahina, malakas. Hindi ho, kung anong gusto ng presidente, kung anong gusto ng mga makapangyarihang nilalang sa pamahalaan, yun hong masusunod dyan sa impeachment na yan. O kung ang makapangyarihan dito sa isa na to, si VP Sara, ma-acquit siya. Pero pag na-overpower ho tayo ng mga kawalangyaan ng mga taga-administrasyon, ma-convict ho si Vice President Sara Duterte. Yun ho yun. Pagka na-overpower tayo, hindi ho ng ebidensya, hindi ho ng kung ano pa mang ilalatag nilang mga papeles dyan. Kabalbalan ho yan. Lahat ng ilinatag nila kay Chief Justice Renato Corona, mga walang kwenta. Paano walang kwenta? Binasura ho lahat ng kaso laban dito kay Chief Justice Renato Corona after 10 years. Nagurgur na lang ho yung mama, hindi pa niya nakita na na-acquit siya doon sa mga kasong isinampa sa kanya. Plunder man yan o kung anumang klaseng kabalbal ng kaso yan. Ang impeachment hindi ho korte. Ang impeachment political stage kung tawagin. Kung kumbaga palakasan ng naratibo sa mainstream media at sa social media. Ngayon, doon yung ibang senador at congressman dyan, dahil malapit na ang presidential election, especially yung mga re-elections, ibabase nila yung kanilang decision dyan sa impeachment na yan base kung anong magiging timpla ng taong bayan sa social media o sa mainstream media. Ganon ho yung kahit isabihin nilang hindi totoo yan, PH, kabalbalan. Wag ko kayong maniwala, binobola kayo. Itong si Tito Franklin, siyempre re-electionist ka. Si BP napakalakas sa social media at mainstream media. Di ba? Malungkot yung mga tao kung mako-convict siya. Re-electionist ka, iko-convict mo ba? Gusto mong mabalik sa Senado? Yun ang sinasabi natin dito. Wag ko kayong magpapaniwala doon sa mga sinasabi ng ibang mga politiko dyan. Siyempre, kung mahina ebidensya, bakit naman namin iko-convict? Siyempre, kung malakas yung ebidensya, bakit naman namin i-acquit? Kabalbalan. Sinungalingan ho yan. Ito, Atty. Respicio, paandaran mo kami ng mga walang kwentang banat Chairman mo. George Garcia, magbati na po tayo. Wag na po tayong mag-away. Anong bati? Paano bating gusto mo mangyari, Brad? Ikaw na paghahalata kita, akala ko anong bating gusto mo? Langya ka, ha? Kala ko pa naman, kaya nung meron na ako naririnig dito sa unggoy na to, medyo distansya na tayo Nanalo ka, so bati-bati na tayo. Mga Ilocano talaga manggagamit. Ginamit yung kahinaan ng naghanap ng butas itong unggoy na to dito sa election na to. Nag-ingay siya, binira itong si George Garcia. Noong nanalo na, bati na tayo, Brad. Wala na akong pakialam sa susunod na eleksyon. Kahit ano pang kahinatnan ng mga eleksyon na yan, basta bati kami ni George Garcia. Ito yung sa'yo, walang yaka. Mag-focus po tayo sa mga magandang bagay na pwede nating gawin para sa ating bansa at para sa aking bayan ng Reyna Mercedes. Mga taga Reyna Mercedes, nabudol kayo. Pamangkin ni Marcos yan. Baka hindi nyo alam, mambubudol Langya ka. Akala ko pa naman may prinsipyo paninindigan ka. Ngayon, alam ko na. Alam ko na ang dahilan kung bakit yung Atty. Glenchong, tignan nyo si Atty. Glenchong. Nagsalita ho siya. Naglabas silang dalawa nitong si Binibining Maharlika ng mga witness na merong kabalbalang nangyari noong 2025 election. Itong pinakamaingay na kandidato ng pagka-vice mayor. Ngayon, Chairman George Garcia, bati na tayo, langya ka. Anak ng toka, napag-aalata ka, Brad. Tigilan mo yung kakakembot mo, ha? Langya ka. Ngayon, pagka ang isang politiko, galing Ilocano, nako, lalo na kung hindi nakalinya ang prinsipyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, baka ginagamit lang ho tayo ng mga yan. Huwag nyo hong basta-basta sasakyan. Ngayon, bati-bati na dahil nanalo na. Di palakpakan tayo dyan, Chairman George Garcia.
Langya ka. So wala nang problema. Kahit na sa mga susunod na panahon, yung same system na gagamitin natin, okay lang sa'yo. Kahit kaliwat kanan na nangyaring aberya, kala ko pa naman parang sa malinis na election. Bati-bati na pala. Di magbatian kayong dalawa. Langya Congratulations po pala sa inyong successful na carrying out ng ka. election. Takot ka lang. Kasi merong nakaabang sa ulo mo. Ha? Na hindi ko alam, di pa ata siya napuproklama eh. Kaya kailangan manahimik ka para maupo ka bilang mayor ng Maria Mercedes. Chairman George Garcia. Okay, Brad, last mo na yan. Walang yaka, kala mo ha. Markado ka na. Langya ka ha. Dito mo makikita yung mga individual, mga kandidato na dito pa lang masasabi mo nang walang kwenta eh. Pero saludo ako dito kay attorney, ano pangal to? Attorney, ginawa natin yung kausap ni Binibining Marlica. Eto na mga kababayan. Eto na nga. Ito na nga ba sinasabi natin? Ito. Ano ba sabi dito? Hindi ko kasi mabasa dito. Maliit to eh. Ito. Martin Hall sa majority. Marcos over 250 sa loans. Back Romualdez as speaker. Bakit nagkaroon ng ganyang klaseng head count? Mga kababayan, ngayong mga panahon na to, parang sentensyado na ho itong si Tambaluslos. Na ang dating ho parang talagang dyan sa House of Representatives, sisibakin na tong... Hindi. Ganito. Ang sabi ni VP Sara, tama yung sinabi ni VP Sara. Ang pagkakatalo ng mga kandidato ng alyansa, hindi sa kung ano pa mang kadahilanan. Hindi kung sino-sino pa ang sisisihin natin dyan. Kung merong may kasalanan, isang tao lang yan. Walang iba kung hindi si Marcos Jr. Naniniwala ho tayo yun. Nagnilay-nilay ho tayo ng mga ilang segundo. Napaisip po tayo sa bagay, no? Kahit gaano pa naman ika nga kung ano pa mang nangyari sa mga sa kampanya na to, kung ang ating mga kababayan nakita nila na talagang merong naging resulta sa pamumuno nitong si Marcos Jr., hindi ko siguro ganito ang magiging outcome ng 2025 midterm election. Kaso ang inatupag ko kasi ng dalawang magpinsan na yan, yung dalawang bangag na yan, ang inatupag ko ng dalawa na yan, una, walang humpay ang pagbira kay VP Sara. Sa loob ng 3 taon, wala ko silang pinagkaabalang kundi birahin itong si VP Sara. Tama, mali? Ano pa? Ang ginawa ho nila, sa loob ng 3 taon, namigay ng walang humpay na ayuda. Tama, mali? Sa loob ng 3 taon, lumaganap ang kriminalidad at illegal na droga. Sa loob ng 3 taon, trinabaho nila yung mga kapartido, kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una na dyan, si Pastor Apollo Kibuloy. Nakita nyo ho yung KOJC seats. Hindi pa ho tayo tapos dyan. Baka akala nitong si Tamba, absuelto na siya dyan. Baka akala nitong si Romel Marbil at nitong si Torre, tapos na. Hindi. Nako, nakalista yan eh. Ika nga, markado kayo. Hindi pa tayo tapos dyan. Yung mga pinaggagawa nyo dyan sa KOJC, hindi pa. Matagal-tagal pa yan. Hindi pa tayo tapos dyan. Ika nga, wala pa tayo doon sa good part. Maghintay-hintay lang kayo. May kalalagyan yung mga umabuso sa kanilang kapangyarihan dyan sa pinaggagawa nila yan na yan. Dyan sa KOJC. Wala tayong pinag-uusapan dito na kasi sumusunod lang naman kami kay Torre. Wala kang pakialam doon. Dito kailangan malaman ng mga susunod na henerasyon ng mga pulis pagka sumunod kayo ng illegal order, pagkatapos ng termino ng mga sinundan nyo ng illegal order, may kalalagyan kayong pare-pareho. Yun ang atin dito. Lahat ng pulis na umabuso sa kanilang kapangyarihan dyan sa ginawa nila sa KOJC, dapat merong kalagyan. Ano pang pinagkaabalahan ng Marcos administration? Pagpapadala, pag-iimbestiga sa TWADCOM, dyan sa Committee on Bad Government, TRICOM. Trinabaho nila sa loob ng 3 taon, mga taga-suporta ni Tatay Digong, walang humpay na pamimigay ng ayuda at walang humpay na pangungurakot sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Paano hindi pangungurakot? Kumusta naman ho yung flood control? Anong nangyari doon? Kung hindi kayo nangungurakot, saan napunta ang pondo para sa flood control? Bakit hindi pa dumarating ang tubig na nawawasak na yung mga flood control? Di ba yung mga flood control na dapat nagagamit na ng ating mga kababayan, bakit hindi ho nating nakita nung dumating na ang mga malalakas na ulan at bagyo? Nasaan na? Di ba? Yun nung sagutin nitong si ni Tambaluslos at nitong si Marcos Jr. Ano pa ba meron tayo dito? Ito malasa ho ito.
Kumbaga sa pagkain, ito yung ika nga main event. Ito yung ating kung tawagin main course. Alyansa Plap Fallout acts reportedly looms for Antonio Lagdameo, Eli Masukat. Nanto. Ito na. The two cabinet officials are reportedly on thin ice following the poor showing of the administration back alyansa para sa bagong Pilipinas in 2025 midterm election, particularly in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Hindi. Yan na nga ba sinasabi natin? Masyado kasi kayo nagpapaliwala dyan kay Lagdameo. Pinalitan nyo na nga yung di ba, namumuno dyan sa pinakialaman na ho nila yung namumuno dyan sa mga kababayan nating Muslim dyan sa dyan sa BARM, di ba? Pinalitan na nila, pero again, yung performance. Wala namang ginagawa yung si Lagdameo Kung talagang, simple lang yan. Kahit na sino pang pagbintangan nitong si Bangag, babalik pa rin tayo doon sa issue na wala siyang ginawa sa loob ng 3 taon. Nakuha niyo ba mga kababayan? Hindi magiging ganyan ang resulta ng 2025 midterm election kung nagtrabaho yang si Ngagba. Di ba? Kaso ang problema, ang ginawa lang ho niya, namulitika, nanira, pinakulong si Pastor Kibuloy, kinidnap si Tatay Digong, di ba? Ginipit yung mga malapit sa mga Duterte, mga vlogger, pinatawag. Di ba? Yan lang tinabaho ni Marcos Jr. sa loob ng 3 taon. Sige, sa mga nagsasabi diyan na may nagtrabaho naman si Marcos Jr., bigyan niyo ako ng maliban dun sa 20 pesos na bigas, ha? Kasi yun talaga, kumbaga, yun yung sukdulan ng kawalang-yaan nitong si Marcos Jr. Bigyan niyo ako ng nagawa ni Marcos Jr., infrastruktura na pagka nakita ko yung building na yan o yung proyekto na yan, sasabihin ko sa sarili ko, saludo kay Bangag. Saludo kay Marcos Jr. Magbigay ko kayo, iniisa. Si Tatay Digong, yung mga makabagong paliparan, every other month, merong nabubuksan nung panahon niya. Yung Cebu, yung sa Clark, napakarami yung mga kababayan. Napakarami yung napasinayaan ng mga bagong paliparan. Pagka nakita mo yan, panahon ni Digong yan. Yung Skyway, ay naku, natapos yan nung panahon ni Digong. Naumpisahan sa panahon ni Panot. Okay, malinaw. Hindi matapos-tapos ng administrasyon ni Panot dahil sa issue ng right of way. Pumasok itong si Senator Mark Villar, then DPWH Secretary. Anong ginawa nila? Inayos nila lahat ng right of way issue. Anong nangyari sa Skyway? Digong, natapos sa administrasyon ni Digong. Hindi ko naman binibigay lahat ng credit kay Tatay Digong, naumpisahan sa panahon ni Panot. Palakpakan pa rin, di ba? Yan ang mga DDS vlogger. Hindi tayo credit grabber diyan kagaya ni Bang Makino. Akin, ako presidente, ako pumirma, ako gumawa. Walang yaka, ikaw na lahat, di ba? Di ba? Magbigay kayo ng isang infrastruktura na ginawa ng administrasyon na to sa loob ng 3 taon. Kasi inumpisahan yan na 2022. So dapat 3 taon kahit pa paano meron ng mga napapasinayaan. Yung mga bridge na yan, umpisa sa panahon ni Tatay Digong yan. Hindi pwedeng parang pagkakit nag-credit grabber ka dyan, parang ikaw si Bang Aquino, di ba? Meron wala? Wala siyang nagawa. Kaya yun ang dahilan kung bakit siya natalo. Ngayon, kung maghahanap sila ng kung sino may kasalanan, diyan sa diyan sa pagkakatal ng mga kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas. Wala kayong dapat sisihin diyan kundi si Marcos Jr. Una sa lahat, impeachment. Bakit ba nagsolidify ang BARM? Kasalanan ho yan ng impeachment. Bakit yan pinahintulutan ni Marcos Jr.? Hindi natin pwedeng isisi lahat kay Bangag, ay kay Tambaluslos, di ba? Ipagpalagay na natin. Sige. Pinush nila yan. Last day ng session. Ipinush nila yung impeachment na yan. Pwede hong mag-intervene si Marcos Jr. Teka lang, tigilan nyo yan. Mag-i-election. Masasalat tayo sa Visayas at Mindanao. Akala nila, yung ipinamigay nilang ayuda, kakarga na sa susunod na election. Naku, na-miscalculate po sila doon. Ika nga, di nila natansya yung mga kababayan natin dyan sa Visayas at Mindanao. Ginanon yung mga Duterte, zero vote kayo ngayon sa amin. Yun talaga nangyari. Kaya si Lagdameo, hayaan nyo na lang na suminghot ng pulburo niyan sa Malacanang. Huwag nyo nang pag-initan ng kung sino-sino dyan. Huwag nyo nang hanapin kung sino may kasalanan dyan. Ang may kasalanan dito, si Marcos Jr. Tapos ang usapan. Ito, putaw tayo dito kay pangalan ito? Ito si Atty. Respicio. Night na, Brad. Night na. Markado ka na, Brad. Kaya pala nanahimik ka. Hanggang magsayaw ka na lang at kumanta.
Ano man ang sasabihin mo sa mga susunod na panahon, sigurado kargado yan. Kundi ka, kundi ka kandidato na nahimik ka na lang. Wala kang kwenta, Brad. Eto, dito tayo kay Franklin Drilon. Game. Bago po bumoto ng straight opposition or Ito. Teka lang. Resulta Ito. ng Game. Halalan 2025 for the 12 senatorial bets. Ano po? Ano po ang inyong initial reaction sa mixed bag of nuts, sabi nga nila, na nanalo dito sa 12 senador na inihalal ngayong midterm elections po? Yan na nga ba? ang isa akin ang ibig na sabihin, nag-isip ang taong bayan bago po bumoto ng straight opposition or straight administration. Ang nangyari po, sa aking tingin lang bakit po ang survey ganon? Bakit na survey number 15 and 16 si Bam at saka si Kiko? Sa aking tingin po, dahil sa survey, pagharap ng surveyor na nagsusurvey sa respondent, ito balota, sabi, mag-fill up ka ng 12 or ilan man. So nag-fill up yan. Ang fill up rate ayon sa survey, mga 8 to 10 names. Ibig sabihin, sa 12 na pipiliin, sinulat ng respondent na sinusurvey, siguro ba 8 o 10 pangalan. Pagdating po ng halalan, nung siya na lang, yung sinurvey, isa na lang doon sumusulat, sinabi niya, sarili niya, 2 lang iboto ko o 3. Huwag na yung iba. Bahala na yung iba. So yung 2, nandun palagi si Bam at saka si Kiko. Kaya dumabas si Kiko at saka si Bam, tumaas. Yung iba, nanalo din, pero hindi ganun kataas. Yun ang explanation sa akin. There will be a lot of explanations, but everyone will have his own theory. Ang importante po ay nagsalita ang taong bayan na dapat ibalik sa Senado, correctly, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. What do you think will be the new makeup po nitong bagong mga mukha sa Senado natin, and how will this affect the upcoming impeachment trial, Senator Frank? Sa akin, Rica, yung impeachment trial is an open question. Talaga pong mahirap. Sino man ang tanungin mo, wala mo po makapagsabi kung ma-acquit o ma-convict si Sara Duterte. Yun. Pati yung mga dilawan ngayon, medyo, teka lang, di na natin malaman kung ano magiging takbo niyang impeachment na yan. Tama, mali. Galing mag-analisa niyan Kasi nagbilangan na rin sila. Nagbilangan na rin sila. At alam na nila, halimbawa senator ako, medyo meron akong beef sa mga dilawan o mga pinklawan na yan. Kung sakaling i-impeach ko si BP Sara, hindi naman ako makikinabang. Tinitingnan mo dyan yung kinabukasan ng political career mo. Sino ba yung mga re-electionist sa 2028? Una na dyan, si Senator Jingoy Estrada. Palakpakan mo natin yan. Belat. Re-electionist siya. Sino ba re-electionist dyan sa 2028? Sino ba? Si Senator Robby Padilla. Belat. Re-electionist din yan. Hindi, I mean doon sa mga medyo alangan. Sino? Si Senator Alan Peter Cayetano. Bela. Re-electionist din siya. Diba re-electionist din siya? Yang mga yan, siyempre titimbangin nila kung sakaling i-impeach ko si BP Sara. Hindi ko sinasabing ganito yung gagawin nilang pag-iisip. Pag-weigh dyan siya. Halimbawa ako, senator ako Senator PH update. Yan. Senator PH update. Anong magiging hatol mo? Siyempre, titignan ko muna kung ano magiging timpla. Di ba? Ngayon, ngayon pa lang 2025, nakita ko na kung anak ng toko, yari tayo dito. Re-electionist ako. I-impeach ko si Sara, magsusolidify lalo ang Visayas at Mindanao. 32 million votes ito na last presidential election. Naku, yari ako dito. At kung sakaling i-impeach ko siya, makikinabang ang mga dilawan. Naku, nakulong ako nung panahon ng mga dilawan. Senator Jinggoy. Let's say ako na lang, hindi na Senator Jinggoy.
Naku, pinag-initan ako ng mga dilawan na to. Kung sakaling ma-impeach si Sara, yang mga Talyanista at Ensaymada, yan mga loyalista, wala na, tapos na karera niyan. Bulok na yan, 3 taon pa lang, naaagnas na yan si Marcos Jr. So, anong gagawin ko para kahit pa paano, yung political survival ko, siya ang i-prioritize ko dito sa gagawin kong pagboto na to. Pagka si Sara nanalo, friend kami yan Diba, kaibigan ko yan Diba? Kasama ko yan sa unit team Diba? Isa ako sa mga kandidato ng unit team. Diba? Anong mangyayari dyan? Pagka dilawan, baka ikulong ako ulit. Pagka in-impeach ako, re-electionist ako, dalawa yung dalawa yung kumbaga, dalawa yung titimbangin mo dito, hindi lang iisa Pag nanalo dilawan, pag iinitan ka na ng mga dilawan, dahil alam nila kalaban ka nila Tapos matatalo ka pa sa eleksyon. Nanalo ng mga dilawan, natalo ka pa sa eleksyon kasi magsusolidify na naman yung Visayas at Mindanao. At hindi ka nila iboboto sigurado pagka convict mo si BP Sara. Bloodbath nga di ba? Anak ng toko, bloodbath nga. Ngayon, kung ako, senator, tapos iniisip ko yung political survival ko, sa tingin niyo ba, i-convict ko si BP? Kahit hindi ako para kay BP, pero pinag-iinitan ako ng mga dilawan noong administrasyon nila. Yung mga Talyanista at Ensaymada, di na sila kasama sa usapan. Nataon na presidente lang si Marcos Jr. Pero hindi na sila kasama. Irrelevant na sila dito, kaya mga dilawan na lang tinitingnan natin. Kasi buti pa yung mga yan, medyo okay, kabardago lang yung mga yan Yung mga Talyanista at Ensaymada, yung utak nila nasa talampakan nila. Mga walang kwenta nga talaga, promise. Mga pinklawan, mga dilawan, medyo okay yan bardago lang tayo. Sige, game. Yung bloodbath na gusto ni BP Sara. Sa content, bloodbath din tayo. Nakananto ko, di ba? Pero mga Ensaymada, wala, hindi pwede. Hindi pwede yan. Hanggang ngayon, iniisip pa rin nila, mai-impeach si BP Sara. Mga loyalista nga, mga Ensaymada, mga loyalista nga, pagka na-impeach si BP Sara, kayo na ang susunod na mayayari, tandaan nyo yan. Hindi pa napupunta sa inyo ang kamay ng orasan dahil nandun nakaharang pa si BP Sara. Huwag kayong tatanga-tanga. Naknanto ko para kayong mga baguhan sa politika. Pagka natumba si BP Sara, wala nang haharang kay Marcos Jr., wala nang ika nga lahat, all eyes on him na siya, yung mga dilawan at mga pinklawan. Tatanga nyo, ang tagal-tagal nyo na sa politika, hanggang ngayon hindi nyo pa maway ng maayos kung saan kayo lulugar. Kaya di kataka-taka, puro sabaw nangyayari dyan sa amo nyo. Pati kasi mga advisor niya, mga vlogger, mga kusino-sino nagsasalita sa social media, pati yun, puro sabaw ang mga komentaryo at punto de vista, mga walang kwenta. Kaysa gusto pa nila ma-impeach si BP. Sige, pag na-impeach si BP Sara, tingnan nyo. Ito sinisigurado ko. Hindi ako sasama sa mga dilawan, hindi ako sasama sa mga loyalista. Panunuurin ko lang kayo kung paano kayo magsagpangan. Panunuurin lang ho natin sila. Sigurado! Ang umaharang lang kung bakit hindi nararanasan ni Marcos Jr. ang hagupit ng mga dilaw dahil nakaharang pa tayo. Nandito pa ang mga taga-suporta ni VP. Nandito pa si Vice President Sara Duterte. Subukan yung tanggalin sa picture yan. Sino ang isusunod ng mga pinklawan at dilawan? Babalik na yung issue na hindi na-graduate, na tax evader, nako. Yan na yan ang mangyayari dyan. Sigurado tayo dyan. Tuloy mo. Isa pa, marating Dito, question po, Frank. yung issue of jurisdiction. Yun bang hinalihalal sa 20th Congress, itong nahalal ngayon, ay mayroon ba silang kapangyarihan na lilitisin ang kaso o magkaroon ng verdict? Yan po ay open question. Dadalhin po sa Korte Suprema yan, sigurado. So, ang unang, ako sigurado ako, ang unang ihahain ng grupo ni Vice President Sara, ang question ng jurisdiction. Question nila ang jurisdiction ng impeachment court to try Sara. Ano pong basehan ng question of jurisdiction? Yun pong upo na senador na maghuhusga sa kaso ay hindi po yun ang mga senador nung natanggap itong complaint na ito. Opo. So parang ano po ba yan? Parang are you saying yung pong Magaling yan si Trilon. Kahit dilawan at pinklawan yan, ika nga, bigay natin yung credit kung kabigay-bigay ang credit. Magaling huyang si Trilon.
Mahusay ho yan. Isa ho yan pagka meron lang bahid dilaw, meron lang bahid ano, pero pagka usaping legal, oo, papalusutan niya. Hindi siya kagaya nitong si Carpio, niya si dating Chief Justice Renato Carpio. Basta anti-Duterte lang, ganun lang. Ito kahit papaano, yung kanyang mga punto de vista, kumbaga inaayon niya sa lugar, yung mga statement niya. Hindi yung tipong, dapat ma-impeach yan kasi ganito, kasi ganyan. Dapat tuloy-tuloy ang impeachment kasi bibigyan niya ng rason. Pero ito tinitimbang niya yung magkabilang bahagi ng barya ika nga, di ba? Tinitingnan niya o anong gagawin ng mga pro-impeachment, anong gagawin ng mga anti-impeachment, yung mga abogado ni VP Sara. Kaya ano rin ho tayo diyan kay Franklin Rilon, no. Isa ho sa mga sinubaybayan natin at pag nagsasalita yan kahit pinklawan, kahit dilawan yan, kahit pa paano, nakakapulot tayo ng pakonti-konti, paminsan-minsan sa kanya. Usapan niyo na baka kailanganing ibalik ulit sa lower house yung pag-file ulit ng impeachment case. Ganun po ba yun, Senator? Nako. Ano man ang opinion ko, mayroon pong ibang opinion dyan na hindi sang-ayon. Dahil sa itong kasong ito ay case of first impression. Wala pa pong nangyaring ganon. Ako, 2 beses ako naging senator judge. Hindi po ang ganitong issue ng jurisdiction ay hindi po dumating sa amin. Kaya this is a novel question, I'm saying. At dadalhin po ito sa Korte Suprema. Ayun. Pero let's talk numbers, Senator Frank. Ano, ha? So, to convict, dapat 2/3 of the 24 senators. That would mean 16 ang kailangan na numero. That's the magic number. 8 naman, kailangan mag-siyam yung gustong mag-acquit kay Sara. And this particular political exercise means the world for Sara, at least, ano po, dahil kapag siya... Hindi naman means the world for Sara. If Sara simply want bloodbath, yun lang sa kanya. Walang ano sa kanya, wala na. Isabi nga niya, sir, makakwit ako, makonvict ako, I don't care. Ay na-convict ko na totally na-impeach na siya, natanggal na siya, ibig sabihin nun, she cannot run in the 2028 elections. Do you think yung pong present, itong 20th Congress, the lineup of senators will probably have the number or will not have the number to convict? Mahirap na tanong yan, ano? Dahil Mahirap. Kasi yung expectation nila, hindi nagmaterialize. Kasi expect din nitong mga kagaya ni Drilon, ano yan, puro alyansa, then papasok yung dalawa. Ganon yan. Yung si Bob tsaka ano. Hindi yun ang naging resulta. Nag-number 1 si Bongo. Kaya mahirap yan. Tama yung tanong mo, Peter. Will there be sufficient number to convict? Will there be sufficient number to acquit? Notice, tatanong niyo po, hindi kayo nagtatanong tungkol sa ebidensya. Dahil ganun talaga. Hindi mo sinasabi, may ebidensya ba o may walang ebidensya? Dahil po, tama po kayo, dahil po ang impeachment court ay hindi po husgado at hindi lang po ebidensya. Ang titingnan dyan, maniwala kayo sa akin na puro merit. 2 beses. Lacson, maniwala ka dito kay Senator dito kay former Senator Drilon. Walang ebidensya dyan sa impeachment na yan. Beses po ako nandyan. Ang pressure ay political. Sabihin natin, huwag natin, pati po yung hindi po nga politiko. So masabi kung kinakausap yung senator judges na kung ano ang tingin nila na dapat ang verdict. So tama po yun. Peter, siguro ikaw hindi ka conscious. Ngunit hindi mo sinasabi base sa ebidensya. Dahil ganun talaga. Ganun talaga ang kalakaran dyan. Opo. Parang sabi nga nila. Sabi judicial process ito eh. Kaya po ang tawag, senator judges. Kasi senator judges, ang ibig sabihin, hindi po bound by the technical rules of evidence ang senador pag sila po nagpasya. Nako, yari, hindi bound sa technical rules of evidence. Base ho yan kay Tito Frank.
Yan si Franklin Drilon, no? Pagka mayroon nagsabi dyan na, upo ka natin, yung mga ebidensya ilalatag. Mag-decision kami based on evidence. Hindi, iko-convict ba namin kung may na-ebidensya? Iko-convict ba namin kung, ay i-aakot ba namin kung malakas ebidensya? Diba? Yan na lang natin. Wait natin. Loko-loko. Wait natin kung gaano kalaking pera ang pakakawalan ng mga gustong ma-impeach si BP. Yun ang wait natin. Nang tokwa. Palibhasa, yung mga nagsasalita ngayon, matatapos pa lang sa 2032, ang lalakas ng loob nilang magbitaw ng mga ganong klaseng litanya. Pero yung mga re-electionist, di nila pwedeng ibanat yung ganon. Political survival, Brad. Ika nga nila, dito, ika nga, yung pagka-in-impeach mo si BP Sara, yung point of no return. Sira ang political career mo, sigurado ko sa'yo. Ay nako, mark my word. Sigurado yan. Hindi ka na makakano. Yun na yung political suicide kung tawagin. Wasak, parang ikaw itong si Abante, parang ikaw itong si Kimbo, di ba? Yung ibang mga dyan, mga congressman, pinapanalo ho talaga yan. Si Atty. Respicio, nung una daw, di ba? Yan ang magkakaroon ng dayaan dyan. O ngayon, tahimik na siya. Friend na daw sila. Bati-bati na daw sila. Magbati-bati kayong dalawa. Pakailaw na, bati-bati kayo. Pero ikaw, Atty. Respicio, markado ka na. Nakananto ko, akala mo dati, Chairman George! Di ba? Ganun pa tono niya, di ba? Kaso nung nakita ko ng sumayaw, naku, yari tayo dito. Brad, lakambini ka, Brad. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Tito Frank, mag-ingat po kayo. Maraming salamat sa napakahusay at talaga namang mapagkakatiwala ang mga punto de vistang ibinahagi nyo na naman sa sambayan ng Pilipino. At para sa Malacanang, wag na kung sino-sino ang hanapin nyo ang may kasalanan dyan sa nangyari na yan sa mga kandidato nyo sa nagdaang eleksyon. Isa lang ang dapat sisihin dyan. Walang iba kundi ang si Bangag. Yaang si Bangag. Wala nang iba sisihin, si Bangag lang. Kasi pagka bumagsak si Bangag, wala na, tapos na. Si Tambaluslos, wala naman may gusto dyan. Di nga manalo-nalo si senador yan. Pagka bumaksak si Bangag, wala na, tapos na. GG na, ika nga. Night-night. Mahalin natin ang Pilipinas.